2 Peter 3:13. Ato ang kitik sa atong devotional karon. But according to B's promise, we wait for new heavens and new earth, and with righteousness dwells. Sumo ka na atong pamalandungan karon. Welcome kita no sa ato Bible study on a lesson, study on the words, marathon lesson karon Union with God. I will gospel sa Heptalogy edition con 7 parts. Atong textual audio sa linya itong presentation. So introduction start kita, i-pull down yung mga status bar, makita atong pizza. Monday, February 3. So happy Monday mga hikalag mga kaisanan sa February 3. So bantay panahon lokal kita, wala maghihap kita share line. So naagi hapon sa general advisory no, flood advisory. Pero high ato ang temperature karon. Naa sa 32 degrees Celsius, ang lowest nato 23, kaulapan nato cloudy. So galaw kita sa adlaw. Ato ang dawn sa kadlawon 5:37 AM. Sunrise na to sa pagsidlak sa itong adlaw 5:59 AM. Kaisti sila no, pero ato ang sunset may nag-irog 5:45 PM. Ato na siyang nasit ato ang sunset sa itong alarm clock no. Ug ang daas 6:06 ato ang daas. Wind situation 8 km per hour, 2, 2, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 8, 8, 8, 8, 6, 5, 3, 3, 3, 3, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Oh, 2 balik sa alas 5 sa kadlawon. So, ato ang gala sa ato ang tubig, no? Tide forecast nato. Sa ato ang high tide ug low tide sa February 3 Monday. So high tide, low tide, AM, PM, PM. Mo high tide siya 1:46 AM gaina no sa kadlawon 149 meters 4.89 feet. Mo low tide siya 8:10 AM 0.1 meters 0.33 feet. High tide siya 2:26 PM 1.17 meters 384 feet. Low tide siya unya sa kagabi on 8:21 PM 0.08 meters 0.26 feet. So mao kana ang ato ang galaw sa ato ang tubig. Largo kita sa early forecast kay taas na kayong adlaw no. Tsaka sugod og sayo. So ato ang early nga forecast karon 27 degrees Celsius. Unya sa alas 9:23 degrees Celsius, alas 10:29 degrees Celsius. Arang-arang kayo siya ni hayag init largo no. So alas 11, alas 12, ala 1, alas 2, alas 3, same temperature na siya 31 degrees Celsius. Og sa alas 4, alas 5,
Same temperature, 29 degrees Celsius. Alas 6, 28 degrees Celsius. Alas 7, alas 8, 27 degrees Celsius. Same temperature, alas 9, alas 10, 26 degrees Celsius. Same temperature, no? Jowit. Alas 11, alas 12, alauna. Trayo po ang temperature. 25 degrees Celsius. Temperature. So, unsa po man natong bang telepon? Seleb sa Israel, atong hub channel. Apa kita, no? Pero kita maglangan karon kay habog na ang oras. Sa seleb kita kang kabayan. City of David, di ko ano yan sa iyang kaan. Nag-live siya sa gabi ang hotel ba na? These are the steps that Jesus Nazareth. Step day na. Ang ipakita. So sa channel kita, humana kita sa ato ang seleb sa Israel, sa channel na to, kaya na to series, no? Sa isugdan na to ang Domingo, no? Night series, oh. Sa na yung title, I Love You, pangkuan. Pangbalim tayo sa ihang kuan. Series ni Pastor Reynel Lagata. Murag batan po to siya nga pastor, no, sa niya na gabi-gabi ato na siyang paminawan pag nakita time, pero ato pa na paminawan ng ato ang year review, no, napa isa ka year review nato nga na to nadunggan ang atong extended sundown, tapos kana na dayon, no, ang kanang kadto sa I love you nga topic. Sabok man siguro to nga ihanggi wali, no. So largo kita ato ang highway patrol, wala pa po nato na kuan, mapamanggihapon to siya, no. Susunod nato ihatag ang update ato sa to ang kining Tilia Boulevard. Dito di ay sa ato ang Imadihas, murag na ay repair dito. Dili sa Capitol na ay repair siguro diha, ano. Kay nanggi one lane naman ang agi diha, ilaha naman ang no. Or bago pa bakahan na siya ng kuan nga part diha. Na semento nila nga dili nila pa agian. Murag develop na diha ay Madihas nga lane, no. Wala na to siya na update, pero murag na ay development diha sa Imadihas, no, nga mga kasada kay naluag na pod. So kana na to ang highway patrol, dili na kita magahanay na kita, no. Di kita madugay kaayo karon kay nadugay na kita. Kasugod. Welcome kita sa atong first quarter lesson 6 kita karon, no, nga mga semana o ang ato ang series God's Love of Justice. Niya, dili kita sa itong pagtuon kay isa ra kita, Monday lang kita. God is entirely good and righteousness. Sa Monday na itong pagtuon, marathon lesson karon, LOD. So kung naka mo sa atong website, yesterday's episode diri makita, no, ang XPS na ito nga Sunday. Lesson, sa nausab. Lesson 6 na siya, no. First quarter na ay details diri, lesson 6 siya, nakakuan siya nga lesson 6. So kung aka mo Spotify account, i-click ninyo atong linking diri nga Spotify account natin. Subscribe, like and share. Kung aka mo YouTube, i-click po ninyo ato ang YouTube account nga nakapaskil diri YouTube app natin. Subscribe, follow, like and share na ay home para sa ato ang les. Welcome kita sa atong ay, no, February 3 Monday. First part na to atong stewardship nga devotional. Ato na pong favorite nga bising humana kita sa ato ang
Bible month ay dapat Bible month ito ato ang January. Pero mas bugat-bugat na ni ato ang February kay love month. Di ba murag ang basahan nato sa Bible month ma-apply nato sa love month, no? Sa ato ang February maong magpadayon ang ato ang gugma sa pagbasa, no? Sa pulong sa Diyos. Og diri kita magabasa sa Romans 8. Aduna ni siya 39 ka mga verses. Og gibahin nato ni siya nga 2019, no? Og verse 20 ato ang basahon karon, verse 1 to 20, no? Ugma ang nanghibilin. Tapos ato ang second part bago kita nga chapter 21 kita Bethesda and the Sanhedrin. Og magabasa kita sa line nga DE 201.1 to DE 203, no? So malayo-layo na ang ato ang nangabasa kay haramang 1, no, 2, 3 kung balikan nato, di ba? Pero kung saan nato nagisugdan atong Desire of Ages? Murag sa wala pa ang Pasko, no? Pero na kita 200, murag paspas man siguro ato ang ano? Kaya na kita sa 200 og tulo ka paragraph atong pagatunan karon. Og ang chapter 1 nga Bethesda and the Sanhedrin, nakanoted kita nga gisugdan nato siya sa February 3 karon 2025. Og ang ihang overall nga summary pages nagsugod ni siya sa mani nga 202 naman ni 201.1 to 213.1. So taas siya kay 213 o gani apitas 201, no? Ato basahon niya ang tulo ka paragraph, mubura na siya. O niya ato dayong devotional for all is way forget, gibasa nato ang teksto gaina, no? Gititulan Bates Discover the Ultimate Reform. Sumana ato ang mga devotional nga atong pagatunan sunod mga Sabbath school na dayon kita, no? Kaya itong devotional per second ug third nato nga part. Atong mga Sabbath school atong 4th, 5th ug 6th nato nga part. Unya na kita yung mga Sabbath school siguro unya, no, kay Lunes man, no? Basing nakita in verse relevance unya takna sa pagtuon. Atong in verse relevance sa alas 4 sa atong Hope Channel. O atong takna sa pagtuon sa alas 6 sa kagabion sa atong Hope Channel, no? So, ato ana ang ihanay ang ato ang mga Sabbath school, no? Ato ang fourth part, ang inverse. Sabbath ko sa atong mga senior youth yan sa mga professional. Ato ang first quarter ng item, renewing the mind. Lesson 6 na to, resisting temptation. Og ato apagatunan sa Monday, overcoming with the word. So, daogon ang pulong, dili ang kalibutan. Overcoming the word. Interpret ka na, no? Muna ato ang inverse. Tapos, sabat ko dahil kita sa mga junior youth nga marang mahamtong. Atong first quarter nga time and the plus. Lesson 6 na ito nga series karon, oy, growing up ko, no? Growing up. O ato pagatunan ang Monday, text to Hebreo 4:15 ug Hebreo 8:1 ug 2 nga mga verses. Tapos sabat ko dayon kita sa mga hamtong atong first quarter, God of Love and Justice nga team ug ang title, God's Love of Justice.
Ato ang series karon ug ato pagkatunan ng Monday, gititulan God is entirely good and righteousness. So mao kana ato ang hanay nga atong pagkatunan karon ug kini ato ang mga paghanay pagtuon. Gihatod ka nato sa atong nabos ang atong source, our Lord and Savior Jesus Christ, God Almighty and the Holy Spirit. O gidayugan sa grupong Adventist Youth Prayer 10, atong small group sa Youth ang Power of 70, ang TMI, tal members sa involvement, personal ministry, gospel daily, ang love, digit missionary and preachers. So ato asad pasalamatan ato ang magahom nga Dios nga nihatag sa kahigayonan nga paday matag kumalandong sayang mabulawanon nga mga pulong, yang pulong nga may gahom, yang pulong atong kalanon, Bread of Life, Living Waters, ato ang Elimnon ug ang ato ang Source of Life, no? Sa ato ang kinabuhi ug ato pagid siya tukion karon ang Ginoo nga atong Dios, the God of love and justice. So ato ang ibalik ang himaya ug dungog sa walay katapusan sa atong mga Diyos nga mao kayoy ato ang kana nahigugma kanato, una nga nahigugma kanato, no? So ato sad pasalamatan mga kahigalaan, mga kaigsuonan kay sila atong mga contributors, atong mga collaborators, sila atong mga please, atong followers, likers, mga subscriber, sila atong tig-like, atong tig-heart, tig-tag, tig-mention, tig-share, mga kapianpi sa video link, makasave sa video, makareview sa video, makasubaybay sa atong mga distributed. Atong distributed ang scripting, atong recording, uploading na to sa Facebook Live, na to sa YouTube channel, radio online, sa atong podcast, sa atong Spotify, og ang downloadable nga MP3 files na to nga Bluetooth speaker, mapadulong, no? So, largo kita sa proseso nga live na kita, no? Subscribe, like, and share sa atong account sa atong YouTube channel nga Bible Reading Marathon Journey 2022. Make short, make story, make play, no? Para maka-history, no? Tapos ato ang live time na to 10 a.m. to 12 over high noon or high noon. Tapos naman sa atong live makatanaw kita sa ato ang Doctriner Bible Study on the Air, no? Unya ato ang mga listener makatanaw po kita katong ato ang series nga I Love You, ato ang mapaminawan, pero humanon pa nato ang ato ang year review, no? Ang katong sa Expanded Sundown. Tapos ato ang day review na to, day review, no? Sa kagabion magsugod ka na sa kahaponon, sa kagabion og sa gabiing kaayo, no? Sa kahaponon alas 7 og alas 9. Sumao na ato ang day review. So human sa ato ang day review sa ato ang unsa diha atong gamiton, YouTube or sa ato ang podcast, ang ato dayong YouTube Music, no? Ug ato ang Spotify. Subscribe, like, and share sa atong account nga Spotify, share sa Kasir Podcast Channel. Og iya datong account sa ato ang YouTube Music, no? Ang HTTPS /anchor.fm /d40 d42e4/podcast/rss. Yan na ang atong account sa atong YouTube Music, no? O atong downloadable link diri nga MP3 files, XPS nga Expanded Sundown nga lesson 6 na to ma-download, no? Para sa mga flash drive, OTG, mabutang siya, mabutang sa itong mga Bluetooth speaker, no? Kay sa YouTube gani na gani ulahi maminaw, no? Kay may buwan man mo nga
ay hapanaga dagan ang views wag ulahin na no. So kana na atong hanay magsugod na kita sa ato ang pagpamalandong. O magaampo kita, magampo kamo sa sakrit nga persalit nga prayer, sincere nga prayer Paul magampo kita. Amahan namo nga naa sa langit pagabalaanon unta ang imong ngalan. Paani ang imong gingharian pagabuhaton unta imong kabuton din hisyuta maingon sa langit. Sa tayo karon sa pagkaon kay adlaw sa loa kasi untang kami nakasaylo man sa kautang kanamo. Ayo kami tugyan sa nalay kundi luwas sa kami gikan sa utang kay mo ang gingharian ug ang kahimaya hangtod sa kangturan. Amen. Yes, welcome kita sa atong favorite nga part. Ang first part na to nga stewardship nga devotional opportunity kita nga Bible reading sa chapter 8 sa to ang Romans, no? Og ato ni siyang basahon busa sila nga anaa kang Kristo. Jesus dili na karon mga hinukman sa silot. Kay ang kasuguan ay mo ni mabugat-bugat no. Kay ang kasuguan makabuhi sa espiritu pinaagi kang Kristo Jesus. Nagpahigawas ka nako gikan sa balaod sa sala o sa kamatayon. Kay ang wala mahimo sa kasuguan nga nahuyang pinaagis unod kini sa Dios nahimo nga mao ang pagpadala sa iyang kaugalingong anak nga diha sa dagway sa usa kamasalanon nga unod alang sa sala. Ang sala dihas unod iyang gihukman silot aron ang matarong nga gihimput-an sa kasuguan matuman sa sulod nato sa wala magkinabuhi oyon sa unod kundi oyon sa espiritu. Ang panghuna-huna alang sa unod musangpot sa kamatayon. Apan ang panghuna-huna sa espiritu musangpot sa kinabuhi o kalinaw. Oh, grabe ang panghuna-huna no. Ala sa unod no. Musangpot sa kamatayon no mo nang natay makita sa mga video nga ambot giputos to siya sako pag abri nila na aday sud tao di ba. Apan ang panguna-una sa espiritu musangpot sa kinabuhi og kalinaw. Kay kaaway sa Dios ang panguna-una alang sa unod kinagadumili sa pagpailalom sa kasuguan sa Dios. Grabe no? Ang panghuna-huna ragani nga alang sa unod kaaway na gidriya no sa Dios kay magadumili sa pagpailalom sa kasuguan sa Dios. Sa bagay Ginoo dili kini makahimo sa pagpailalom niini. Panaa sa unod dili makapahimuot sa Dios. Apan kamo wala diha sa unod. Henno anaa kamo sa espiritu. Kon tinuod nga ang espiritu sa Dios nagapuyo diha sa sulod ninyo. Ang wala magbaton sa espiritu ni Kristo dili iya ni Kristo. Apan kun anaa si Kristo sulod ninyo bisan patay kamo lawas tungod sa sala ang iyong espiritu buhi tungod sa pagkamataro. Kung nagpuyo sa sulod ninyo ang espiritu sa nagbanhaw kang Jesus gikan sa mga patay, siya nga nagbanhaw kang Kristo Jesus gikan sa mga patay magahatag usab og kinabuhi nga na sa inyong mga kamatayong mga lawas. Pinaagi sa inyong espiritu nga nagapuyo sulod ninyo
Basta mga igsuon, mga utangan kita dili ngadto sa unod, aron magkinabuhi kita sa unod. Uy, pahiyon na balo man kita, no? Ni Apostol Pablo nga dili kuno kita utangan sa unod dito sa espiritu, kay mamatay kamo kung magkinabuhi kamo yun sa unod, apan mabuhi kamo kung pinaagi sa espiritu, inyong patyon ang mga binuhatan sa lawas. Kaya ang tanang ginamanduan sa espiritu sa Diyos, mga anak sa Diyos, kay wala kang makadawat sa espiritu wag ka ulipon aron nga hadlok usab kamo. No, maoy nadawat ninyo ang espiritu sa pagkainanak sa dihang na nagtuwaw kita sa pagpangumuyo nga magaingon Aba, Amahan. Ang espiritu gayud mao ang magapanghimatuod uban sa atong espiritu nga kita mga anak sa Dios, o nga kung kita mga anak nan mga manununod di ay kita nga manununod sa Dios, og mga isig ka manunod uban kang Kristo. Kung maantos man kita uban kaniya, aron paghimayaon usab kita uban kaniya. Giisip ko ang pag-antos nining panahon na. Karon dili ta ko sa ikatandi sa paghimaya nga ikapadayag unya kanato, kay ang tibuok kabuhatan nagapaabot nga mahinamon sa pagkapinadayag sa mga anak si Diyos. Kaya ang kabuhatan na ilalom sa kakawangan di tungod sa kaugalingong pagbuot nini, kundi tungod sa pagbuot niya nga mao ang nagpahimutang nini diha uban sa paglaom. Mao kanang katunga kay bali, no, sa ato ang chapter 8 nga verse 1 to 20 about gid kang Kristo, no, o niya ang espiritu ang ato ang pagasundon, no, kay naay unod, no, wala kuno kita sa unod, wala kita na utangan sa unod, diri kita sa espiritu, no, ug magkinabuhi kuno kita nga espirituhanon nga na si Kristo. Largo kita sa atong second part. Atong desire, sa atong desire, atong desire of ages nato, no, dili kita sa line nga 201 to 201.1 to 201.3. Sa chapter 21 nato, ato ang boy naman, no, sa Bethesda and Sanhedrin. Mabasa po na siya sa chapter 5 sa John, no, ang kanang nga story, o gato basahon. Now there is at Jerusalem by a sheep market a fool which is called in the Hebrew tongue Bethesda. So Bethesda, having 5 ports, in this lay a great multitude of impotent folk, or blind, half withered, waiting for the moving of the water. A certain season, the water of this pool were agitated, and it was commonly believed that this was the result of the supernatural power, and that whoever first after the troubling of the pool
A step into the water would be held up whatever disease he had. Hundreds of sufferers visited the place, but so great was crowd when the water was troubled, and they rushed forward, trampling underfoot men, women, and children, weakened than themselves. Many could not get near the pool. Many who had succeeded in reaching it died upon the brink. Shelter had been erected about the place, that the sick might be protected from the heat by day and the chilliness of the night. There were some who spent the night in the ports, craving to the edge of the pool, day after day, and being hope of relief. So, unsa man ang Port Gogel, hubad, mga portiko, sa pailain, mga portiko, ports, kang ngalan, balkoni, amo ng ports, na balkoni na hinuon siya. So na ay mga balcony. Jesus was again at Jerusalem, walking alone in apparent meditation and prayer. He came to the pool. He saw the waves, rich sufferer watching, for which they supposed to be their only chance to cure and make every sufferer whole. But it was the Sabbath day. Multitudes were going to the temple for worship, and he knew that such act of healing would so excite the prejudice of the Jews as to cut short his work. So mao kana ato ang Desire of Ages. Marago kita sa atong devotional for all sa base malimutan, lest we forget, February 3. Get title and Bates. Discover the ultimate reports. So ang Kaitik, 2 Peter 3:13. But according to his promise, we wait for the new heavens and the new earth, and its righteousness dwells. Wait first encounter the teaching of Christ's return through the local minister, but the idea didn't make much progress in his mind until 1839, in the full of the year. He heard about William Miller preaching that Christ would come about 1843. One which objected to the idea. Someone told him that Miller used a great deal of scripture to prove his point. Soon Bates attended an Adventist series of meeting and was very much surprised to learn that anyone could show anything about the time of the Savior's second coming on the way home from the first lecture, and declared that is the truth of his
wife. His next step was to read Miller evidence from scripture and history of the second coming of Christ. About the year 1843, Bates wholeheartedly accepted Miller's teaching, thus becoming the first of those who would later become Seventh-day Adventists to embrace, participate the Millerite Advent movement. Millerism soon dominated Bates' life, eventually usurping the time that he had previously devoted to the social reform. At that point, some of his friends asked him why he no longer attended the meeting of the temperance of the Abolitionist Society. By reply was, he told him that embracing the doctrine of the second coming of the Savior, I find enough to engage my whole time getting ready for such an event and adding others to do the same, and that all who embrace this doctrine would and must necessarily be advocates of the temperance and abolition of slavery. Bates went on to tell his friend that much more could be accomplished in working at the fountainhead on the problem. After all, the vices that the various reform society sought to eradicate were the product of sinful existence. Christ's return would result in sudden and total obliteration of all evil. Mesmerism became for Bates the ultimate reform. He had concluded that corrupt humanity could not reform corruption. The advent of Christ would be the only real and permanent solution. From the beginning, Bates became a significant leader in Miller's, being one of the 16 people who called the First General Conference session in 1840 and chairing the one sa May 1842. This responsibility placed him in a position from which could eventually engineer the rise of the Sabbatarian Adventism in the late 1840. He directed Bates' life step by step, and he does the same for you and me. Our job is not to run ahead, but to follow his leading day by day. Na ay pa kuan pasipot nga tambag, no? Muna kita sa itong devotional, ang first, second, o third na itong part. Mula ko kita mga Sabbath school na daing kita. So, ato ang fourth part. Ang end verse, no, sabat ko sa itong mga senior youth, yung adults ng mga professional, first quarter na ito. Nga team, renewing the mind, ang series na itong lesson 6, resisting temptation. At pagkatunan sa Monday, overcoming with the word,
interpret na portion. So ato gamiton ato ang application, no? Ma-download sa Play Store. Sabat ko lang PM ang name nga ma-search, no? Doon na install o niya i-open. I-click ang ato ang home, no? Kung naay home, ang inverse katong nay tao nga naay say sa iyang dunggan. During a tao, i-click atong lesson 6. Pag-click sa lesson 6, makasulod na siya sa ato ang Monday, February 3. Overcoming with the word. Unsa man ni ang iyang lecture heads diri guys, scroll manig cellphone di ay. Anya sa kagabion. So ato abasa ng interpret nga portion during the temptation of Satan. Came mamunday ni no kay temptation of Jesus mamunday. Came to Jesus trying to make him doubt his own identity. These were not a simple straightforward temptation. They were sophisticated attack trying to intrude his mental state. Satan kept repeating, "If you are the Son of God," nung kana nga mabasa Matthew 4:3-6. So kadto nang sa command stone, no? O niya kadtong paambakon. And when the tempter came to him, he said, "If thou be the Son of God, command that the stone be made bread." O niya sunod verse 6. And said unto him, "If thou be the Son of God, cast thyself down, for it is written, I shall give the angel charge concerning thee, and their hands they shall bear thee up, lest at any time thou dost put against the stone." O mao ka na, no? Nga if thou be the Son of God. The principle that Jesus demonstrated in resisting the temptation apply not only to the spiritual attack but to emotional and psychological struggle as well. Today, our own battles with temptation often grow out the deep wounds from trauma. Trauma, no? Katong ato ang first nga mental health, trauma free, no? Today, sa physical na to struggle, kada adlaw or karon battles, temptation, diri ako no sa deep wounds, no? Trauma and low self-esteem. Resisting temptation is not always uneasy. Against when the cause of addiction is deeply rooted. Deeply rooted in emotional pain and need for healing. A person who has this kind of ongoing struggle can really benefit from the support of the qualified person or group. Will help them rebuild themselves emotionally, and spiritually. When facing its temptation, Jesus did not look to him for answer. He eventually directed him mind to the word of God, withstood the temptation by saying, "It is written," no? Sa verse 10, and returned the devil also quoted the scripture. Satan had studied God's word so that he can twist the meaning of his own advantage by removing it
From this context and misapplying it because Satan rejected and claimed to God's word. He may quote some scripture, but he does it in a way that undermines or contradicts with the parts of the scripture. A dedicated Bible student to detect deception that are masked with the misquoted scripture. We can be saved only by studying all the scripture and by living by every word that proceed from the mouth of God. So nakunik pa na siya no nga katong ato ang kalanon dili lang sa tinapay kundi sa pulong nga magagula sa baba sa Diyos, sa mga promise niya ba no? Apila na siya sa mga promise niya, iyahang mga padasig niya sa mga teksto no nga ato ang mabasahan. Yang mga knowledge nga ato apong matuklasan sa Bible no, og diha ka makakaon no nga ato ang matun-an. Katong every word that proceedeth the mouth, pwede ito siya nga kalanon espirituhanon o pwede po siya nga physical kay ang maga-provide lagi sa ato ang pod nga atong pagkaon sa physical dili man gyud ako-akohon na kita-kitahon no nga kita ang naka-provide bisan pag-atuan ng kwarta no, pero mas nindot man gyud nang credit nato sa ato yung creator no ang tanan. Maong kamauta mo pasalamat sa ato ang kalanon gitudlo ba yan niya na sino nga kalanon nato sa matag adlaw, di ba? Hatagi kami sa kalanon namo sa matag adlaw no. Give us this day our daily bread no. Sumao na nga diha nga di lang gid ang pulong or ang bread no, ang bread mag-una ang bread kundi mag-una ang gitudlo sa Ginoo nga pag-ampo no nga give us this day. Di kay nakuha nimo ang pagkaon no, unya pasalamatan nimo imong kaugalingon kay nakakuha ka niya na pagkaon no, pero ang Ginoo di ay imong pasalamatan kay sukad pa sa pag-ampo nga iyang gitudlo no, give us our daily bread no. Mo na diha ang nakapa-emphasize nga dili lang sa tinapay kundi sa iyang pulong, kay na mag-promise diha no nga kung makasabot yun ka nga ang naghatag di ay nato sa pagkaon ang pulong sa Diyos, di ba? Og ang Diyos mismo, di ba? The Savior could use God's word at any time because he knew that it said to have this deep knowledge of God's word. We must spend quality time in it. When we become thoroughly immersed in Scripture, we can respond to every challenge by first seeking and recognizing counsel it gives. The overcomer must hide God's word in their heart. Psalms 119:11. The word have I hid in mine heart that I may not sin against thee. Sumao na nga iyahang gitipigan ang pulong para makaiwas gid kuno siya nga
makasala, no? So wala lang nahimo nga kalanon kundi nahimo sad nato nga guard ang ato ang pulong sa Dios, no? Nga dili ka makasala kung nagapabili na iyang mga promises, no? Labi na gid sa 10 commandments, no? Nga naguna diha ang di ka magbaton og lain nga Diyos. Mara man na siya gi emphasize ra man na sa 1 to 3, no? Tapos sa 4 na dayon ang adlaw ipapahulay gipa-emphasize na po na sa Ginoo diha nga to ang sakto na tong adlaw nga pagasimbahon, og ang 5, 6, 7, 8, 9 og 10, no? Ang kasuguan sa ato ang silingan nga matuman nato ang sakto nga pag-trade, di ba? Sa katawhan, no? Tahuron nimo imong ginikanan, dili ka magpatay, dili ka mangawat, dili ka manapaw, di ba? Dili ka magsaksik bakak, dili ka maibog sa imong silingan, no? Gamit sa imong silingan. So kana, no? Nga kung yung pulong una-unaon nimo una ang 10 commandments. Tapos ihanda yung mga promises, iyang mga talambagan, no? Ang mga sinulat sa ato ang mga disciples. So manong mabasa sa atong Psalms, no? Nga hid in my heart ang iyang pulong para makasala. So that is readily available to use to receive negative thoughts or other suggestion from the enemy. So appeal po na siya, no, nga magamit na to kay na malagi mga pasipot nga mental health, no, nga ato ang pakamahalon ang pulong sa Dios para dili gid kuno ta makasala, no? Not sin against di adi lang yung sa nga not sin di makahimog sala kundi dili makahimog sala nga kontra sa Ginoo, di ba? I-connect nimo, no, nga kontra sa Ginoo, di ba? Mo na nga kay mag-iskot naman kita mental health, mga depression, anxiety, no? Unsa man nga sala imong mahimo nga ma-against nimo ang Ginoo, no? So mauna to, no, nga kung pasagdahan nimo ang imuhang lawas, no, kay anxiety ka, depression ka, di na ka magkaon, medyo di na pud ganahan ang Ginoo ni ana, no, kay ang imuhang lawas nga templo sa Dios imong gipasagdan, di ba? So mo na nga tipigan gid nimo ang pulong sa Dios, no, para di nimo siya ma-against og masakto ang imuhang mga pagdagan sa imong kinabuhi bisan pag problemado, no? Mo nang kikuan ni Apostol ato ang King David, no? Di makahimo og negative thoughts or suggestion from the enemy. When surrounded by darkness, God's word can be lamp to my feet and light to my path. O mauna po na, ano? Kung surrounded na po ka sa kangit-ngit, mahimo nga kahayag ang pulong sa Diyos, no? Nga lamp o mahimo pagid siya nga light. The Bible give us the mind of God.
exonerating from. They receive God's mind as we repeat God's word. This is more than the devil can withstand. The temper fall backs whenever the word of God is spoken in faith. Mo fall back gani no word of God. The Bible is the deadliest weapon any Christian can bring against the enemy. It is sharper than a double-edged sword. Sa Ephesians 6:17, and take the helmet of salvation on the sword of the Spirit, which is the word of God. Hebrews 4:12, for the word of God is weak and powerful, and sharper than the two-edged swords, piercing even the dividing asunder of the soul and spirit, and of joints and marrow, and is discerner of the thoughts and intents of the heart. When we hold tightly to God's promises, the devil can make no progress against us. Oh, no progress against us kuno no. Hold tightly to God's promise kasi ang pulong. O journal mga classmate, what question emerged after studying the primary passage? What are the difficult? What other principles and conclusion do you find? How can you use God's word more effectively in areas where you currently struggle? Kamoy answer na mga classmate. Ito ang mga journalist atong pa-answeron sa atong in-verse 11. Malago na kita sa atong Cornerstone Connection. Sabat ko sa atong mga junior youth nga murag mahantong. Ato ang first quarter nga team. Ang end of bless, no? O niya ato ang series this week, growing up. Ipabasa na adres sa Hebrews, no? Ng mga libro, Hebrew 4:15 o Hebrew 8 verse 1 og to. So ato abasa ng Hebrew 4 o niya verse 15. So na ESV during a portion, we do not have a high priest who is unable to sympathize with our weakness, but one who is every weak has been tempted as we are, yet without sin. So manang padasig no nga natay high priest atong kaduulan og sa Hebreo Hebrew 8 verse 1 and 2. Maragi hapon Jesus sa high priest, no? We have such an high priest, sat on a right hand of the throne of the majesty, and having a minister of the sanctuary and of the true tabernacle, which are faith and not man. So dito siya ka opisina, no? Sa tabernacle nga di na gyud hinimog tao, no? Pangutana, do you think it was easy or difficult for Jesus to resist temptation? What helped him resist temptation? What encouragement do you find? Do you Jesus is our high priest? And heavenly sanctuary, kamoy answer niya na mga ka-corner, no? Kay mulago na kita.
sa ato ang Sabbath call, sa ato ang mga hamtong. Last na kita nga hugna, no? Ato ang first quarter nga theme, The God of Love and Justice. Sa series na to, nga God's Love of Justice. So ato pagkatunan karon, ang Monday, February 3, God entirely good and righteousness. Diba? Ipasanto gyud sa kinatibuk-an nga pamaagi nga ang Ginoo maayo o matarong, di ba? So gamita ang ato ang mga browser, mga katab, mga ka-browser, no, i-browse sa abateschool.abintik.io/in pangitaon tong ato ang home nga narito ang image list, no, ang The God of Love and Justice. I-click to siya katong libro. I-click ang lesson 6, no? Onya nasa abos ang Monday, no? Tapos kung magbasa na kita, ato ana siyang mobile view, no? Or naka-mobile view, magkita kita ni atong timbangan sa katarungan. Saan na siya sa una? Kapag may katuwiran, ipaglaban mo. No, natin salida nga mao na iyang simbolo, no, katong timbangan sa katarungan o sa una. Napoy mga drama-drama sa una sa DXBC, no? Nga sa to mao ba na siya? Timbangan sa katarungan. So welcome kitang tuon sa pulong sa Diyos, Lord of Scripture, mga kapaglaong kamanandong brethren and friend, minahalag mga palangga sa Diyos. God is entirely good and righteousness. God does not apply claim to love justice and call people to love and do justice. But God Himself perfectly and unwaveringly exemplifies this trait. Scripture teaches that God is entirely holy, faithful, righteous, and loving. God only and always does what is loving, righteous, and just. We never does any wrong. So naipabasa dire Hebrew 32:4 o Psalms 92:15. What do this passage teach us about the faithfulness and righteousness of God? Faithfulness and righteousness of Ginoo, no? Ano ba saan kay Jebe, no? So Deuteronomy 32:4, He is the rock, His work is perfect, for all His ways are judgment, a God of truth and without iniquity, just and right is He. Psalm 32:15, to show that the Lord is upright, is my rock, and there is no unrighteousness in Him. Oy, kuyawa. Righteous ang Ginoo, iya ko ng bato. So this and many other passages declare that God is just and loving. There is no unrighteousness in Him. Kato yung gi-emphasize, no, sa Psalms 92. Og na po'y ma-compare nato sa Psalms 25:8, Psalms 129, on sa manih, no? Ang sa Psalms 25:8, God and upright is the Lord, therefore He teach sinners in the way. Psalms 129:4, the Lord is righteous, He hath cut asunder and cord of the wicked. So na siya, no? God will do no unrighteousness. Every morning He bring as justice to light. He never fails, but the unjust knows no shame. Oy, nasa Zephaniah 3:15,
The just Lord is in the midst thereof. He will not do iniquity. Every morning that he brings judgment to light, he falleth not, but just knoweth no shame. Notice the clear contrast of God's character over and against that those who love justice. God knows that is best for everyone, wants that is best for everyone, and continually work to bring about the best outcome for all and both. Best outcome, no? Og ipabasa diri sa Psalms 9, 8 og 7, Psalms 145, 9 og 17, what this verse states about God, dugang pa, no? The Lord shall endure forever, hath prepared the throne for judgment, and he shall judge the world in righteousness. He shall minister judgment to the people in uprightness. Psalms 135, 9 to 17. So the Lord is good to all, and his tender mercy are over all his work. All the work shall praise thee, O Lord, and thy saints shall bless thee. They shall speak of the glory of the kingdom, and talk of thy power, to make known to the Son of Man his might acts and glorious majesty of his kingdom. Thy kingdom is an everlasting kingdom, and thy dominion endureth throughout all generation. And the Lord upholdeth all that fall, and raised up all thus that he bowed down. The eye of all wait upon thee, and thou gavest them their meat in the season. Thou openest mine hand, and satisfies the desire of every living thing. The Lord is righteous in all his way, and holy in all his work. The God of the Bible is a just. Sa Psalm 7:11 nabasa, and whoever will with him. Psalms 5:4 pagyod, no? Nya first 1 sa 1 John 1:5, this God is light, and in him is no darkness at all. Indeed, God is not only perfectly good, but according to James 1:13, God cannot be tempted by evil, no? So napod sa Habakkuk 1:13, thou art a pure eyes, and behold, evil canst not look on iniquity. Wherefore lookest thou upon them thereof treachery, and holdest the tongue which wickedly bores, and a man is more righteous than he. In all this, God is godness, and glory are inextricably connected. While may idolize power, God is all-powerful, but he exercises his power only in ways that are just and loving. It is no coincidence that when Moses asks, "Show me your glory," God responded by saying, "I will make all my goodness pass before you," sa Exodus 33:18 og 19.
So ato basaon no. And he said, I beseech thee, show me thy glory. And he said, I will make all thy goodness pass before thee. I will proclaim the name of the Lord before thee. And I will be gracious to whom I will be gracious. And I will show mercy to whom I will show mercy. So mao kana no ang Ginoo. So conclusion question na kita mga classmate. Happiness the day, tanaw na to balik atong panahon nga update. Ang ato ang temperature kay high ay gipaus-an na 31 degrees na lang, ug ang lowest nato 23, partly kaulapan nato, partly cloudy. O niya, dito ra daw kuno ang ulan sa alas 3 sarang ulan. Alas 3 sa hapon, no? Og ato ang wind situation 10 km per hour, ni kusog ang ato ang hangin karon, no? Ahra man ang des diri. Basta na 10 km na daw, no? So conclusion question. Why does such God allow for much of the evil that is in this world? Discuss your answer in the class. Oy, bugat-bugat man ang mga pangutana o niya about raba na sa decision sa Ginoo, no? Maong pwede na kita di mangilabot ni ana, no? Kay ang Ginoo kuno nganong gaalaw og evil, much evil pagyud, no? In this world, no? O niya i-discuss, di ba? Tabangan kibali nag mga nahuna mo na ning magamit ang huna-huna sa espirituhanon dili sa unod, no? Di ba? Kay kinsa naman po natong example, magulik-balik rata ato ang Sodoma Gomora, no? Magulik-balik rata sa Nineveh nga evil man itong ipanghimo ng mga tao dito. Pero nangausab, no? So much evil, di ba? And dishonor, no? So ang Ginoo ginakahibalo niya na kay pareha ra man gud na nga panahon na po kang Job atong balikan nga nay kasabot ang Ginoo. Murag inana ra gyapon nasong kalibutan karon nga naa gihapoy kasabot ang Ginoo, no? Nga para mopalig-on sa iyang mga katawhan, mopalig-on sa mga kanang nay mga paglaom, no? Pero kuhaon ang paglaom, di ba? Kay mao lagi sulayan, no? Tibali nahimo pa man si Satan or ang evil karon nga galamiton pa siya sa Ginoo. Murag ana na lang ang ato ang kuan, no? Nganong so much evil, no? Pero ito naon nga magamit pa ang evil sa Ginoo, no? Mao na siyang muhimo og mga evil thing kay naa pa siya ay permeso. Pareha sa panahon ni Job, no? Nga dili man matangkog ang mga matarong nga tao kung wala permiso ni Satan, di ba? Kay kadto gani si Job under protection ganito sa Ginoo. Giproteksyonan ganito sa Ginoo nga walay kaaway, di ba? Unsa pa ka naanay kaaway, no? Pero na binta man to siya kay pagsulay man, no? Nga giingnan nga leg-on man na imong tao nga walay pulos, di ba? Kay wala lagi kanang trials pa yang giagian. Di ba na nga mao nang mga evil nga mga panghitabo sa kalibutan, trials ra pud nga
malig-on no ang ato ang nasa lugar nato, di ba no? Para mabaya na siya no sa kanang try and try until you success no, marag trial until you success. Lahi man sa game kay trial naman siya nya, game na dayon no, pero ang kinabuhi bantayan nimo kay trial oh until you success, di ba? Nawa pay kasabihan nga inyo pa karon sunod ugma inyo paghihapon sa nagwa inyo. Hello. Pero makagawa na nga pohon ako na, di ba no? Pero mao na ano nga naagi trials, di ba? Kay kung manghugas gani kag plato ayihon man imo siya hugas no, murag apila na siya nga ang trial sa atong ginabuhi murag nang hugas anig plato no, or kanang lisod nga hindoon ba no, kanang grabe gyud kay bali ka abog kaayo no, nayuban gani nga dagan gani baligya ng mga abot unsa na nga mga solusyon nila no, nga kusog kaayo mo hinlo, di ba? Para makakuha ang mga abog no sa mga sakyanan, pang spray no, sabon. Di ba sa basta nga solusyon nga mahimo nga sila ray nakahibalo no. Pero mo na siya nga pamaagi no, nga murag kanatong example sa sakyanan ba, gusto day ka nga sakyanan nimo dili mahugaw, pwede day na, pwede ba na? Wag gali lang parking mahugaw gali la. Hindi na magdagal no, madaot gali la. So mao po na example sa evil no, nga murag hugaw sa atong ginabuhi pero ato asiyang hugas-hugasan kanunay, di ba? Kay murag kuan ba kalambigit sa atong mga kinabuhi no, ang mga kana sumat sa evil no, nga mahitabo sa atong kalibutan. Kay murag nakuha na siya ba na nasulod na siya sa normal nga kinabuhi, di ba? Kisa na ay bago nga artista na namatay no, Gloria Romero ba na no, o daghan pa yung mga balita sa kadalanan, mga disgrasya no, sa himpapawid sa mga eroplano madisgrasya, sa mga barko madisgrasya no. Sumurag agian nato kay nahimo siya nga normal nga evil thing sa atong mga kinabuhi no. O niya ang Ginoo ra po'y nahibalo na gani uban nga mga organisasyon nga di sila ganahan, sila gihinoy magunaon nagbawasan nila ang tao, di ba? Kadto ko nung COVID-19 laha man ko nutong pamaagi nga para mabawasan nilang population sa kalibutan, di ba? Hello? Ano ba niya na nga musakay gid sa kalibutan ano? Nga ni awas na ning kalibutan ato na ko bawasan og kanang tao no.
sa kuan gani sa mga trabaho na gani time nga magbawas sila tao kana tong mga construction maganang-manam gani nagkawala ang mga tao pag abot ng mahuman na no ang mga buluhaton, di ba? So murag apil po na siya. Hello? Evil thing, kamatay, kawat, di ba? Tubulis. No? Mga pagtikas, mga corruption. Kay sa ato ra bang kuan karon? Kinsa ko no i-impeach? Di ba? Ato bang pangulo, ato ang vice president. No? Tawad sila raw pila suito ala ilaha ko ano. Pero naana siya mahitabo mga evil things no. Mga pagsulay ka nato. Sa mga kinabuhi nga atong pag-aagian no. Kay kung gusto ka nga di na ka moagig so much evil no na mahulay ng kaninang uban diha no o di nang gid sila makatagamtam og mga kana atong makita nga normal kay dili naman sila normal di ba? Pero na po diha ang normality kung maingon ka nga mabagamatan nimo ang mga evil things, mga evil nga mga panghitabo no kay natay kanang ka-drive og motor nga ganahan ko na siya bata pero kadugog siya dito ngit-ngit kaayo liblib nga lugar gilak ang bata kusog siya dagan no. Oh, kay dili na pud sakto. Di ba no? Di siya normal, no? Mao nga. Okay ra na siya, no? Ang mga evil things ang Ginoo ray nahibalo niya na mao nga apil po na siya nga nagihapon na siya, no? Kay bisan pagyampo ni muna nga pangwao na lang ginang mga evil things nga manghitabo sa kalibutan di gid na pwede no kay ang Ginoo kinahibalo no og mao nang naana siya kay nakitay dalangpanan di ba kung dako kung so much man ang evil nga atong mabakatan mas dako ang ato ang dalangpanan nga mao si Jesus Christ di ba nga kanunay nato kasaligan og mao kana nga moagpat no og moluwas pagig kanato sa mga trials sa atong mga kinabuhi no ang ato ang Ginoong mangluluwas no so daghan pa tay mga example no nganong naagi mga so much evil things kay bisan magdula gani kag dakop-dakop naagi gani madakpan nga wala na ganito bisan dakop-dakop lang no bibo kay nga dakop-dakop unsa to negro americano negro di ba oh kadtong galapad ang isa nga kamot no mao kibali tong abal madakpan niya ang isa duha na sila o hatod nga badak motulo kibali nga murag mag daghan-daghan ang mga evil things isa na lang ang maningkamot sa pag-survive no pero makalahutay no
nga di siya dali madakpan, no? Di ba? Pero napagitoy dula nga kining masa bato siya, katong bato, katong balay bato sa to nga kuan dakop nga kumadakpan ang isa mag dopa sila, no? Unya na ay manluluwas nga isa, no? So mao po nang makuha nato nga example, no? Nga nagipoy panahon nga naay muluwas, no? Kung naay mga evil nga panghatabo sa kinabuhi, no? Kay malagi natin giko ano, a part of life siya, mga masanay kita sa kinabuhi, no? Kanang sa growth of life nga kinahanglan po nimo siya mabagatan na siya nga mga senaryo para kahibalo pug kaniya nga mga patakaran, di ba? Para makatabang sa tuwa ba, no? Naay mga evil nga makatabang sa tuwa, no? Kaya kana ganing mga balayro no nato kada bulan bigatin gani na pero makatabang man pud sa tuwa, no? Mga balayro nun sa tubig, balayro nun sa kuryente, no? Pero kinahanglanon na to siya, no? Muna mga trial sa kinabuhi, no? Nga to ang magian normal nga kinabuhi, di ba? Og ang so much evil things. So kung napa kami mga nahuna diha pwede nyo itampo, no? Kay discussion man gud na siya. Dahil yung asayop na iya, di ba, no? O di na may inyo diha, no? Nganong na ay mga evil things so much in our words nga gipayagan sa Ginoo, no? So maapila lang mo sa ato ang discussion, no? Kay love month man kita unya apil-apil mo kunahuna ni ana, no? Pero mana ang nindot nga paguna-una espirituhanon dili siya unod nun, no? Kay ambot sa kanimo paguna-una kontrahon siguro nimo, no? Kay na ganito'y naligsan kanding sa train, maluwas pa kuno to ambot sa pagluwas ato nga dasubod na magito sa train, no? Madamay pa tong tao kung wala to siya ni dagan. So naagi mga sacrifice, no, para maluwas ang kinabuhi, no? So much further ado na kita sa ato ang mga nang ansiran. Kamo na po i-answer diha, no? Kay para magamit po na ato ang mga teksto kamuhugot nga teksto ni ana, no? Nga why does a good God allow for so much of the evil that is in this world, no? So discuss sa answer ni ana. Kung na po kay Andrea ni ana, no? Discuss the answer kay narabatoy gipangutana sa bato ga kuan pageant nga kung naa daw kay sekreto gay mong mabutiyag nini nga kagabiho na unsay mo sekreto. Ay sekreto niya gi-answer ga nagsuot ko aning gown pero wala ko'y underwear. Di ba? Kamo na po'y panubag niya na higala sa ato ang pangutana
nganong daghay ebel no nga gipayagan sa ato ang maayo nga Dios, di ba? Good God. So diha na kita nagtapos kay wa na 1-0 na, no? O magaampo na kita sa ato ang pagtapos. Magampo kita, magampo kamo sa nga prayer, salin nga prayer, sincere nga prayer, prayer Paul. Magampo kita, Our Father which art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debt, as we forgive our debtors, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power, and the glory forever. Amen. So thank you once again ini paglahutay na to, aniya na kita sa to ang love month, no? Sa ato ang pagpamanandong, sa atong pagtuon, sa atong Bible study on lesson, study on the word, sa marathon lesson karon. Communion yung bigyan dahil kasi sa heptology lesson kasi 7 part atong textology na to presentation dari kita alayon. Sa first week kita sa ato ang love month sa man first week pa ni basig na ni second week. Kaya katong isa ka week dito, nag-inusara naman tong uno dito. Oh, murag naata sa second week karon. Murag 5 man ni ka week, no? Second week sa ato ang February. So nakita ni series sa ato ang channel, no? Ang I Love You kuno ang title. 'Di ba? So subaybay kamo mga kabatanunan kay murag title wala sa kanang relationship, no nga I love you sa itong gabi-gabi. So hantod sa nagyayon ng Diyos mga kayo, maitas na ang dalago ng Diyos.